Ngayon po natin malalaman kung gaano kalalim ang relasyon ng Pilipinas sa international community, mga counterpart nito, especially sa Interpol, para ho sa paghahanap at tayo tulungan ng mga sangkot sa iba't ibang kaso dito sa ating bansa na tayo ay tinatakasan at nagtatago sila sa ibang bansa ginamit ang kailang karapatan sa pagtatravel bago pumutok ang mga kaso at kahit may kaso na ayaw pa nilang umuwi. Hindi lang po dito sa flood control scam. Marami mga usapin po na may mga kaso. Katulad na lang yung operation tungkol sa Pogo. Yung may kaugnayan doon sa Sabungero na nakalimutan na. May mga posibleng sangkot yan na nagtatago sa abroad. Yung malawakang bilyong-bilyong Pogo operation, gambling operation dito sa ating bansa, ang mga sangkot karamihan ay nagtatago sa abroad, especially si Harry Roque. So dito natin masusubukan ang public relation at relasyon mismo ng Marcos administration at ng Philippine government sa mga counterpart. At mukhang mararamdaman natin ito. Kasi una na dyan, ang Interpol ay nagtatrabaho na. Ang Interpol ay tumatanggap na ng nakakarating na sa kanila ang blue at saka red notice coming from the Philippine government, Philippine authority para sa mga personalidad na nagtatago sa Europe, sa Amerika, sa Middle East, sa mga bansang kapitbahay natin, palipat-lipat lang po yung mga yan. Kasi may mga pera sila, kaya nilang mag-travel. May mga visa sila bago pumutok ang mga usapin sa Pogo, missing sa Bungero, at itong pinakamalaki, iskandalo ng graft and corruption sa ating bansa. Politiko, malaking tao, kontraktor, engineer, mga dating opisyal at kasalukuyang opisyal, yung mga nagtatago. Kaya hindi natin masisi ang mga tao na sabihin, ay tingi-tingi, maliliit ang mga nahuli kasi sila po ang inaabutan dito sa kanilang mga tahanan, dito sa ating bansa at mga lugar, hideout na kailang pinupuntahan. Yung kasing mga big time na kontraktor, politiko at mga tag-gobyerno, marami ng pera, nakabili yan siguro ng mga property sa abroad, may mga nakadepositong pera sa abroad, so yun ang kailang ginagamit sa kanilang pagtatago at pagpapalipat-lipat ng mga bansa. Katulad ni Saltico na pinaniwalaang nagbalik-balik ng Amerika, Europe, sabi na sa Japan ng isang araw, ganun po ang ginagawa nila. Pero dahil nga may magandang relasyon ang Pilipinas sa ibang bansa, tutulungan tayo nito. At yung Interpol, hindi makakawala yung mga tao nga. Especially pag na-cancel na. Kasi dalawa ho ang pwedeng gawin. Cancellation ng mga pasaporte ng may mga warrant of arrest na itinuturing na pong takas or pugante. Tumakas sa kanilang obligasyon tungkol sa paghahanap ng katarungan ng gobyerno at ng mga biktima. So sila ho ay mga magiging pugante sa oras na magkaroon ng warrant of arrest sa isyu ng Sabongero, Pogo, korupsyon, at hindi sila nag-surrender, hindi sila nahuli, yan ay magiging wanted na, magiging pugante na sila automatic. Pag kinansila ang pasaporte, pasikip na ng pasikip ang kanilang lugar, ang mundong ginagalawan, kasi hindi na sila pwedeng mag-travel kung saan man pag na-cancel na ang passport. Pag na-cancel ng DFA, lahat ng immigration sa buong mundo, ipo-forward yan, i-alarma yan, kansilado na. Kaya saan ka mang magpunta, pag dumaan ka sa mga immigration, huli pag cancel ang passport. Ganun pong kalupit. Yan ang kapangyarihan ng Estado ng ating mga batas. Okay? Any comment? At paalaala lang ulit nabanggit ko isang araw, ulitin ko, huwag na huwag niyong tatangkilikin ang mga wanted. Huwag na huwag niyong pagtatakpan, huwag niyong kukupkupin kahit kaibigan, kahit may utang na loob, kahit anong relasyon niyo. Kasi pag nahuli na kayo ang tumutulong sa mga wanted, obstruction of justice yan. Criminal case yan, kakasuhan kayo. Lalo na kung nandito kayo sa Pilipinas, may utang na loob kayo dahil inyong pinagtakpan, itinago. Ay nako, katulad nangyari doon kay Engineer Abayon. Abayon. District, yung engineer ng Mimaropa.
Nahuli sa may Sikatona, Quezon City, sa bahay ng kaibigan, pati yung may-ari kasama sa bahay, kasamang inaresto ng NBI. Ganun po. Kasi obstruction of justice ang kakaharaping problema ng mga tumutulong sa mga may warrant of arrest na may tuturing nilang takas or pugante. Ganong kalupit. Okay? Samantala, senador, congressman na mahuhuli at kasama nga ho dito sa tinuturo na may kaugnayan sa korupsyon, may tuturing silang suspect, sila po ay ituturing daw hong pangkaraniwan. So talagang walang palakasan. Magiging pangkaraniwan ang turing sa kanila ng ombudsman, ng korte, ng pulis, ng NBI, at saka ng Bureau of Jail and Management Penology pag nahuli na. So walang VIP treatment. Wala pong papahalagahan. Pantay-pantay ang lahat ng akusado, magkakaroon ng warrant at mahuhuli. Kahit pa ikaw ay speaker, kahit ikaw ay Senate President, kahit sino ka pang ma-impluensyang senador at congressman. Yan po ang policy ng gobyerno. Ayan. Okay, ng mga otoridad. Sunod, eto na, Diskaya, malabo na talagang masalang sa Witness Protection Program. Lahat na lang ginawa ni Marcoleta kung paano ipagtanggol ang Diskaya. Inaaway niya ang Department of Justice, inaaway niya ang Ombudsman, lahat inaaway. Para lang kanyang ma-justify na si Diskaya ay qualified sa Witness Protection Program. Kung ano, marami na kayong pwedeng maisip. Ano ba talaga ang malalim na dahilan bakit nakapokus si Marcoleta sa Diskaya? Sa public hearing, maging sa budget deliberation sa plenaryo sa Senado, doon sa proposed budget for 2026, isinisingit pa rin. Pinipiga si Ombudsman Remulla, pinipiga ang mga taga-DOJ sa mga basihan bakit hindi masalang sa Witness Protection Program si Diskaya. Ganon ang kaseryoso at ganong kalakas ang loob na lumantad si Marcoleta para ipagtanggol ang Diskaya. Kung ano man ang dahilan, may kanya-kanya tayong masasabi yan. Una, yung asawa niya, sinasabing independent insurance, executive director yata ng insurance company na may hawak sa mga Diskaya. Yan ang isa. Pangalawa, si Marcoleta ay identify ng mga maka-Duterte or Duterte Group, Senator. Alam naman natin ang mga Diskaya ay mula sa Davao, nung mayor pa lang, local project pa lang, nasangkot na hanggang sa national nung maging senador o maging presidente. By the way, naging presidente si Digong Duterte. Diskaya pa rin. Doon nagsimula. At yan ay on record sa Blue Ribbon Committee na inamin na Diskaya na mula Davao hanggang sa national, doon sila nagpayaman, doon sila yumaman. Kaya nga, posibleng isa sa dahilan kung bakit gano'n lang katindi ang pagmamalasakit ni Marcoleta. Bahala na kayo kung ano masasabi niyo sa kanya. Wala na siyang ibang topic kundi Diskaya, Diskaya. Ilagay sa Witness Protection Program. Qualified niya mga yan. Under the law. Wow! Please like and share. Tatawa ka na lang. Grabe talaga itong mga tao ito.